Inilahad ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na siya mismo ang nag-deliver ng kickback mula sa flood control projects kina Senator Jinggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla, bagay na itinanggi ng dalawa. Ilang dati at kasalukuyang senador pa ang kanyang idinawi. May report si Darlene Kai. I look up to Sec Bunoan and consider him as a mentor. I treasure his guidance and friendship over the years. Mangiyak-yak pa si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa pagharap sa Senate Blue Ribbon Committee. Isa sa mga idinawit niya ang kanyang dating boss na si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. The value of the projects that I handled for Sec Bunoan was at least 5 billion per annum for the years 2023, 2024, and 2025 with an average of 15% commitment. Ang 15% kickback na nakukuha rito, pinaghahatian umano ni Bonoan at dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sec Bunoan 75% usually would give me 25% of the commitment, with the rest of the commitment shared between him and Yusek Cathy Cabral. Ayon kay Bernardo, makapangyarihan si Cabral. Kaya raw nitong magtanggal, magdagdag at magbago ng mga insertion sa DPWH budget sa National Expenditure Program o NEP. Yusek Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Idiniin din ni Bernardo sina Senador Jinggoy Estrada, Mark Villar, Cheese Escudero, dating Senador Bong Revilla, mga dating Senador Grace Poe, Sonny Angara na ngayon DepEd Secretary, Nancy Binay na Mayor ngayon ng Makati, mga dating Kongresista Mitch Cahayon Uy ng Caloocan at Rida Robes na ngayon Mayor ng San Jose del Monte, Bulacan. Sa mga idinawit niyang senador, sina Revilla at Estrada lang daw ang personal na nakausap ni Bernardo. Sabi ni Bernardo, siya mismo ang naghahatid ng kahon-kahong pera sa bahay ni Revilla sa Cavite noong 2024. 125 million pesos daw ang kabuuang halaga nito na anyay pagtupad sa 25% commitment para sa senador. Sometime December 2024, my driver and I went to the residence of Senator Revilla. While the boxes were being unloaded, Senator Revilla and I talked for about 20 to 25 minutes. I asked him, Sen, bakit hindi ka nangangampanya? Senator Bong replied, okay naman pare, maganda results ng survey. Relax muna. Iba pa raw yan sa 250 million pesos na i-deliver umano ng kanyang aid sa bahay din ni Revilla bago magsimula ang 2025 election campaign. Ang kampo ni Revilla, sinabing handa ang dating senador na harapin at pasinungalingan ang mga aligasyon. Balak daw niyang gawin ang lahat para malinis ang kanyang pangalan. Si Senador Jinggoy Estrada naman, nahatiran din daw ni Bernardo ng pera nitong unang bahagi ng 2025. At noong 2024, humiling daw si Estrada na maambunan ng 1 bilyong halaga ng proyekto at 25% na kickback. Senator Jinggoy said, tulungan mo na lang ako dyan kasi marami pa akong tutulungan sa eleksyon. I replied, okay na ba ang 25% Sen? Sen Jinggoy responded, okay na ang 25%. Tinawag naman ni Senator Jinggoy Estrada na classic diversionary tactics ang mga aligasyon na anyay walang basihan at hindi suportado ng ebidensya. Ang kickback naman ni Villar sa DPWH projects, idinadaan daw sa pinsan ni Villar na si Carlo Aguilar. The commission for these approved projects was 10% and divided as follows. 50% to Carlo Aguilar, presumably for Sec Mark Villar. 25% Yusek Cabral, 25% for myself. Tinawag ito ni Villar na malaking kasinungalingan. Naninindigan daw siya sa kanyang walang bahid na record sa politika. Si dating Senadora po, 20% umano ang kickback. A contractor collected the commitment for Sen Grace Poe at Diamond Hotel from one of my aides. 500 million pesos daw ang inilaan ni Bonoan na proyekto para kay Poe. Sabi ni Poe, nakakaalarma ang pagkakadawit sa kanyang pangalan. Sabay giit na hindi siya kailanman nasangkot sa korupsyon. Si dating Senadora Binay, aabot sa 15% ang umano'y kickback na kinukubra raw ng aid nitong si Carlene Yap Villa. 500 million pesos din umano ang inilaan ni Bonoan para kay Binay sa 2025 DPWH budget. Carlene told me, kinuha na ni Sir, salamat raw. Hindi ka raw kakalimutan sa Makati. The Sir refers to the husband of Senator Binay. Giit ni Binay, wala siyang kinalaman sa anumang flood control project. Wala rin daw siyang empleyado sa Senado na kayang gawin ng ibinabato sa kanya. 12% naman ang kickback umano ni dating Senador at ngayon DepEd Secretary Angara. Yusek Trigive received deliveries
representing 12% of the projects of Senator Sani Angara, while the latter was chairman of finance. Itinanggi ni Angara ang mga akusasyon at sinabing hindi siya sangkot sa korupsyon sa mahigit 2 dekada niya sa gobyerno. Si Senator Cheese Escudero may kickback din umano na 20%. Nakapaghatid din daw ngayong taon si Bunuan ng kabuang 280 million pesos sa gusaling pagmamayari ng sinasabing bagman Escudero na si Maynard Ngu. Ang kampo ni Escudero, sinabing hindi na bago ang mga aligasyon na dating nang itinanggi at napatunayan nilang hindi totoo. Nabanggit din sa pagdinig ang mga dating kongresistang sina Mitch Cahayon-Uy, Florida Robes at Zaldico, pero di niya ito masyadong idinetalye. Pag kayong mga senador, mahaba. Pero sa mga congressman, parang kulang. 1, 2 sentence lang. Ganun. Why is that? As of now po, I have not really identified the projects which were downloaded to those congressman, Mr. Chair. Hindi po ako makarecover pa ng kwan, but I remember that there were projects that were really downloaded in their districts. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang ipapang idinawit ni Bernardo. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News.